Alright. So, yung rebulto specific ng Catholic Church yung papatunayan ko. So, wala kong pakialam muna sa ibang rebulto. So, sana maging open mind tayo dito. Okay. Dito sa Isaiah 19:19-20-21, Douay Rhymes version, word for word. Sabi dito, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Magkakaroon daw ng monumento ng Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto at ng altar ng Panginoon. So yung word na monument, pag sinearch nyo sa dictionary, statue commemorate to a famous or notable person. Sa Hebrew, yung ginamit dyan, matsiba, ang nakalagay doon sa Hebrew Strong's Concordance, standing stone, memorial stone, standing image. Ibig sabihin nakatayong larawang haliging bato. Bakit haligi? Gawa sa bato. Standing stone or standing image, nakatayong larawan, ibig sabihin rebulto. Para saan daw to? It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. Ito daw ay pinakapalatandaan at patotoo sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto. For they shall cry to the Lord because of the oppressor. Pag ikaw daw ay iiyak at magmamakaawa dahil sa mga manguusig, ikaw ay padadala ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So yun na yung proposition ko. Pag ikaw ay iiyak sa harapan ng imahe ng Panginoon, padadalang kanya ng tagapagligtas at tagapagtanggol, letra por letra. Sa talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt. Dahil nga ito ay patotoo, letra por letra sa Panginoon, makikilala nila ang Panginoon. So yan ang mga tunay na Kristiyano. Ano tayo, brother? Sorry. Sige. Pa-istorbo. Anong talata ulit yun? Isaiah 19:19-22-21, Douay Rhymes version o kaya NIV. Kung gusto mo sa Hebrew, yung term na matsiba, sa King James version, pillar. Sa Hebrew, matsiba, nakatayong larawang gawa sa bato or memorial stone, standing image. So, para saan daw yung rebulto ng Panginoon? Yung standing stone, yung memorial stone, or standing image, ito ay pinakapalatandaan at patotoo sa Panginoon. So, dun mo mapapatotohanan ang Panginoon. Hindi mo siya papatotohanan sa pamamagitan ng sarili mo. Diba? Ang sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day. Sa araw na yon, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. At doon ka rin mag-worship sa araw na yon kung saan nagkaroon ng larawan at tribulto ng Panginoon. Kasi yung imahe ng Panginoon, ribulto ng Panginoon, iyan yung tinatawag na heavenly imagery or celestial imagery. Mababasa mo yan sa Hebreo 8 talatang 5. Kung sa Old Testament, ang heavenly imagery na pinagawa ng Diyos bilang mga icon na nakaparal sa Exodus 25 verse 40, Exodus 26 verse 30, mga imahe ng mga kerubin. Sa New Testament, si Kristo na ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, yung pagsamba sa spirito at katotohanan, actually, yung naging paradox yan eh. Sa pangunawa ng mga ilang nagpapakilalang Kristiyano, akala nila, pag sinabing espiritu, walang imahe. Pero ang totoo niyan, pag sinabing pagsamba sa spirito at katotohanan, ito yung katotohanan na yung espiritu o kaluluwa naghahanap ng imahe ng Diyos. Kaya pag mag-worship ka, laging may imahe. Pag binasa natin dito sa Psalms 42 verse 1 to 2, ito yung pagsamba sa spirito at katotohanan. Basahin natin, no? Kung papaano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Papaanong nananabik ang tao, yung kaluluwa ng tao? Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos ng buhay. Wala akong ballpen at saka notebook. Mabilis na sige, wala akong ballpen at saka notebook. Okay, alright. wala akong ballpen at saka notebook. Okay. Pero boy, may tanong lang ako. Total, wala pa si Chay. Hindi, maganda yan. Dali lang, wala akong ballpen at saka notebook. Hintayin natin si Brother Chester. Sige, hintayin natin. Hindi, habang wala pa siya eh. Paano sige, katulad nung imahe ng Pong Nazareno? So tingin mo kaya okay lang sa Diyos yung ganun na halos yung mga tao nagpapakamatay na sila sa makahawak man lang? Yes, kasi nakaparallel yan sa Isaiah 19:19, 20-21. Pag sinabing Nazareno, Diyos Nazareno, Jesus Nazareno, Matthew 2:23, yan yung katuparan yun. Siya ay tatawaging Nazareno. In parallel sa Acts 4 verse 10, in parallel sa Acts 2:22, in parallel sa Acts 22 verse 8 to 9. Letra por letra yan, bro. Biblia yung sumagot. Ibig sabihin, okay lang kaya sa Diyos yun na mga tao nagsisiksikan, halos mamatay na sa kakapila, okay mga nga, matatanda. Isaiah 19:19 nga, oh. Kung pwede mo naman siyang hawakan nang hindi kailangan ng pista, di ba pwede mo naman mahawakan ng Nazareno?
Bakit kailangan nung araw na yun? Ito, dumating na si Chester, bro. Dumating na. Wala. Si Brother Chester na lang yung ano yung... Isaiah 19:19 ito, no? Okay. 19:19. Isaiah sige. To be 19:19. continued, brother. Salamat, bro. Sige. To be continued. So, nandito ako sa Isaiah 19:19. Sabi mo lang kapag katapos ka na, tapos magtatanong. Alright, sige bro, salamat. So ito yung pagsamba sa Espiritu at Sige. katotohanan. John 4:24. Ang parallel niyan sa Psalms 42 verse 1 to 2, basahin ko. Na yung kaluluwa ng tao nananabik sa imahe ng Diyos. Yan yung nature ng tao, kaya Espiritu at katotohanan. Yan yung sinasabi na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Meron tayong spiritual nature. At dahil meron tayong spiritual nature, nilikha tayo para sa Diyos, naghahanap tayo ng Diyos. Yun yung nature ng tao na wala sa mga hayop. 42, Psalms 42 verse 1 to 2. verse Yun yung 1. ano eh, basahin ko ah. Sige, brother. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na buhay. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? So yun yung nature ng tao, naghahanap ng imahe ng Diyos. Umiral to sa time ni ni Felipe, sa John 14 verse 8 to 9. Sabi ni Felipe, ito yung desire niya, ito yung pagnanasa niya, ipakita mo sa amin ang Ama. At kami ay masisiyahan na. So yun talaga yung nature ng tao, naghahanap siya ng Diyos. Sige lang bro. So, ang sabi ni Kristo, hindi sinabi ni Kristo na huwag mong hanapin ang Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu. Pagkus ang sagot niya, sino man ang makakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo sinasabing ipakita sa amin ng Ama? So yung pagkakatawan tao ni Kristo, nagkaroon na ng imahe ang Diyos. Kasi yung 1 Timothy 3:16, God manifests into flesh, nahayag ang Diyos sa laman, nagkatawan tao. So si Kristo, yung imahe ng Diyos na hindi nakikita, siya yung katuparan ng Isaiah 19:19, 20-21, Psalms 42 verse 1 to 2. Ngayon, nasa langit na siya. Ang katuparan na nito, yung wala pa nung second wala pa tayo sa langit. Kasi sa langit, yung pagsamba nila sa Diyos, nakikita na nila ang Diyos face to face. Hindi pwedeng sumasamba tayo, hindi pwedeng sumasamba sila sa Diyos na walang imahe. Kasi yun ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, walang imahe. So ang mga anghel at ang mga saints sa langit, sasamba sa walang imahe, mali yun. Ultimo ang mga anghel, nakikita nila ang Diyos sa langit, araw-araw, face to face. Matthew 18 verse 10. So, tayo naman dito sa lupa, dahil nananabik tayo sa Diyos at nandito pa tayo, buhay pa tayo. Psalms 63 verse 1 to 3, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hinahanap kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa at ang aking laman ay sa iyo nananabik gaya ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. Sa gayon tumingin ako sa iyo, sa tinitidnan niya ang Diyos, sa sanktuaryo. Na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Ano yung sanktuaryo? Ito yung lugar dasalan. Anong papapagmasdan mo doon? Ang Diyos. At mapapagmasdan mo doon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Yung kapangyarihan niya, iyon yung krus ni Kristo. Unang Korinto 1:18. Ang krus ni Kristo ay kamangmangan sa mga napapahamak o kahangalan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ating mga inililigtas. At yung kanyang kaluwalhatian, nandiyan niya sa 2 Korinto 4. Basahin ko ha. 2 Korinto 4 talatang 6. Dito makikita natin na yung pagkakatawan tao ni Kristo, ayun talaga yung imahe ng Diyos, nahayag sa kanyang mukha. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So pag tumingin ka sa isang sanktuaryo, ang makikita mo doon ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, iyon yung krus ni Kristo at ang kanyang mukha. Iyon yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ng katotohanan na ang isang taong espiritual ay naghahanap ng imahe ng Diyos. Iyan din ang magiging ultimate reward, ang susi sa mas malalim na theology. Ang buhay na walang hanggan, ang makilala ang Diyos. So iyan yung reward na ibibigay sa iyo na hindi mo makukuha dito sa lupa. Pero pinatikim na tayo ni Kristo, siya yung first fruit. Ang first fruit, si Kristo ang paunang kaalaman sa Diyos. So, si Kristo, pag tumingin ka sa Kanya, nakikita mo na ang Ama, which is yun talaga yung plano. Kaya nagkatawan tao si Kristo para makita natin ang Diyos. Ipakita ang Diyos na hindi nakikita. John 1:18, letra por letra, sabi na, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang magpapakilala sa Kanya. Siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita.
Ang may ayaw makita o ang may ayaw na hanapin natin ang imahe ng Diyos, yun ang diablo. Basahin natin yung 2 Corinthians 4 verse 2. Basahin na, verse 4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan, ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo na kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, kung sino man, church na nagsasabi na wag hanapin ang mukha ni Kristo ang larawan ng Diyos, ayun ay aral ng diablo. Wala sa Biblia yan. Iyan ay tradisyon lang ng tao na kukontra sa aral ng Diyos sa Mark 7 verse 8 to 9. So sige bro, hanggang dito na lang bro. Para di tayo tumagal, pwede ka nang magtanong. Yeah, actually, okay lang sa akin kahit tumagal. Mahaba naman ang oras ko. Okay, Okay lang, bro, unang para- tanong ko, salamat. brother. Yung nasa Isaias, 19:19, sinasabi ba doon na rebulto? O ang sinasabi doon dambana o altar? Yun na nga eh. Hindi na nakita ko. Ito yan bro. Pakita ko sa'yo ha. Ito yung screen ko, papakita ko sa'yo. Rebulto yan, tsaka yung altar. Kasama yan, magkasama yan. Ayan o. Nakikita mo ba? Ayan, Hindi ko nakikita. Maliit masyado. Standing image. Ito standing image bro. May Ayan o. tanong ako sa'yo, kapag ka ba Nakatayong sinabing larawan. standing image, automatic rebulto? O baka pwedeng standing kasi memorial image stone. pagka ba sinabing memorial stone, rebulto? Kasi ang nakalagay dito, memorial stone, standing image. Rebulto naman yan, wala mang iba. Image, imahe, ibig ko nakatayo, sabihin, larawan, pag 3D. sinabing standing Gawa sa bato. image, para sa'yo, rebulto agad. Rebulto kasi gawa sa bato, memorial stone, standing image. Ang translation niyan, So, ang monument. ibig mo sabihin, standing image, rebulto. Tama ba ako? Tama, imahe. Ano ba yung rebulto? Imahe yun, tapos nakatayo, tapos larawan, gawa sa bato. Wala mang iba. Ano Tama bang nasa ka. isip natin? Yun lang talaga. Pero hindi ba pwedeng standing image yung altar? Hindi pwedeng standing image na altar kasi yung altar, Saan yun yung... mo mababasa na hindi pwedeng standing image ang altar? yung standing image, yun yung tinatawag na lugar na kung saan ilalagay mo yung sakripisyo mo. Pwede Tama hindi ka. yun imahe. Pero Pwede hindi mo yun, sa rebulto ilalagay yung sakripisyo mo, tama? yung rebulto, yun yung nakalagay sa ito, nakaulat to. Isaiah 19:19, word for word yan sa Hebrew, Matsiba. Standing Babasahin ko stone, Isaiah memorial 19:19. stone, standing Ang image. nakasulat dito, sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon. Hindi sinabing dambana ng Panginoon. Dambana sa Hindi mo Panginoon. din- Ibig sabihin, dambana ito na dedicated sa Diyos. Hindi dambana ng Diyos ito. Dedicated ito sa Kanya. Ang katunayan ko sa iyo, Tuloy mo yung basa, bro. Tuloy mo yung basa, bro. Putol. Ang 19:19, nagsisimula yan sa Putol. 19:1. Tuloy mo. Sabi. Sige, tutuloy. Hindi, putol. Hindi naman yung altar sapagkat yung sila sinasabi ko dyan, yung monument. Okay, sige. Putol, bro. Babasahin Tuloy natin. mo. At Yung sa araw pillar na dyan, iyon, ay magkakaroon ng isang dambana naging sa bato. Panginoon. Okay, sige. At sa araw na iyon, ay magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto at isang haligi Yun. sa hangganan niyaon sa Panginoon. Ang ibig mo bang sabihin haligi, rebulto? Rebulto kasi sa Hebrew yan, Matsiba. Kasi ako, ang tamang diretso, salin dyan. itong haligi na Teka itong muna, bahay, haligi pasagutin ang mo tawag ako. dito, pero hindi rebulto ito, brother. Pasagutin mo, bro, para makasagot ako, bro. Alright. Sige. Yung pagkasalin dyan na pillar lang, sa Hebrew niyan, Matsiba, memorial stone standing image. Kaya na itatranslate yan ng haligi. Kunyari, yung haliging asin sa asawa ni yung Moises. So naging haliging asin yun, pero rebulto yun, rebultong asin yun. Yes, sa Genesis 19:26 tama. Kaya na isasalin siya na pillar, pero yung salin dito sa Douay Rhymes Kaya version, sabi ko nga siya, tama ka. Tama ka. Sa gitna. Pwede talaga yun, posible Statue talaga yun. yun. Salamat, tama. Oo. Hindi Thank naman you, thank nakasulat statue, ang nakasulat haligi. Ang nakasulat haligi. At ang nakasulat Sa Douay dito, Rhymes dambana. version, monument yung nakasulat. Hindi bro, pagka sa ba monument, sinabing ang nakasa monument, sa Douay automatic. Rhymes version, monument yung nakasalin. Yun nga. Pagka ba sinabing monument, automatic, graven image kagad na mukhang tao. Memorial stone, hindi graven image lang. Kasi pag sinabing monument sa dictionary, a statue commemorate to a famous or notable person.
Patotoo yan sa isang personang tama ka. sikat. Iyon yung matsiba. So dito sa duway sa tama sa ka. Hebrew, standing stone Pero hindi or ba standing pwedeng, image. Hindi ba Ayan. pwedeng dambana ito? Hindi ba pwedeng dambana Yung ito? dambana, Kasi hiwalay nababasa ko yun. rito, altar eh. Yung altar nasa taas. Hindi yan mismo yung imaheng sinasabi ko, bro. Okay. Yung so, altar ang sinasabi dyan, mo yung rito, misbah, yung sa haligi. Hebrew. Tama? Yung haligi nga, ang so salin niya sa sinasabi mo Duway rito, Rice yung version, haligi. monumento ng Panginoon. Yes, monumento ng Panginoon yan. Yes. So, ang Rebulto ginagamit yan, bro. mo, Duway Reims version, tama? Pati Hebrew, bro. Pati Hebrew. Ano nakasulat Hebrew sa'yo? kasi kailangan natin ng Hebrew. Masiba, standing stone. Memorial stone, standing image. Ito, nandito sa ano ko, bro, sa screen ko. Kaya mo lang ako ibig sabihin ba saglit kapag kung ka kaya mo. standing stone, automatic rebulto kagad? Yes, kasi image yung standing stone or standing image. Pag sinabing standing image, Kasi imahe sa nakasulat Tagalog, dun, di ba, bro. cornerstone? Hindi cornerstone ang nakasulat dito, bro. Standing image ang nakasulat nakasulat? dito. Walang cornerstone dito. Kaya mo ako, bro. Pakita ko Ayan, sa'yo. so ibig sabihin, standing image. Pero isa sa mga nakasulat Yes. dyan, ano yung isa sa mga unang translation? Memorial stone. Alaalang bato. Memorial stone. So ibig sabihin, pagka memorial stone ba kagad, mukhang tao yun? Kasi nakalagay, image. Standing image. Pag sinabing memorial, alaala. Saan ka ba alalahanin? Si Kristo nagkatawan tao. So yun yung kanyang imahe. Yun yung So, visible hindi ba God. pwede na Visible na parang- make flesh. Halimbawa, parang katulad nitong isa. Itong isa, although unbecoming ito, itong isang ano na to, itong isang lata rito ng beer na ibinigay sa akin ng kaibigan. Alaala ito sa akin ng isang kaibigan ko eh. Pero wala namang mukhang tao rito eh. Kaso So, pwede hindi, palang ganun. Ano? hindi naman yan matsiba na memorial stone, standing image. Yung nasa Biblia, bro, hindi lata ng beer. Ang nakalagay dito, monument. Sa Hebrew, standing image, nakatayong larawan. Pag nakatayong larawan, Hindi ka revolto pa ba yan. Tas gawa nakakakita sa ng bato. monument na hindi mukhang tao, brother? Pag monument na hindi mo kan tao, dalas yan ibigay sa isang pangyayari. Kung hindi tao, pero kung tao or may imahe, madalas pag monumento, imahe talaga yan, kagaya ng imahe ni Rizal. Kaya nga nakalagay dito, makikilala nila ang Panginoon. Make known, make himself known sa pamamagitan ng imahe, patotoo sa Panginoon. Ang nakalagay dito, standing image. So ito talaga yung letra por Kasi letra. ito, tinan mo, may Naaral papakita ng ko Catholic. sa'yo. Ayan, Itong nakasulat to. Georgia Hengstone, ito, pakita ko sa'yo. Itong Georgia Hengstone, kino-considered na monument ito eh. In Pero case hindi lang yan hindi mo alam, standing pero image. walang mukhang tao rito. Hindi, Kaso nga standing lang- hindi ito nakahiga. Standing image ito, brother. At hindi Wala ito naman- nakahiga. Hindi naman imahe yan, bro. Tablet yan. Hindi ba imahe ito? Ano ba ibig sabihin ng imahe para sa'yo? Yung imahe, bro, iyon yung rebulto. Kaya nga, 'di ba, yung sa following verse niyan, at makikilala at patotohanan ang Panginoon sa pamamagitan ng rebulto. So paano siya papatotohanan sa isang bro, sa isang ganyan? Hindi mo makikilala ang Diyos diyan, bro. Asa nababasa na patutunayan siya sa pamamagitan ng rebulto? Eto nga, Isaiah 19, 20-21, monument. Tapos sabi dito sa Ano verse 20, nakasulat dyan? patotohanan. Babasahin ko ulit, ha. Ulit ha dito. Makinig ka mabuti, bro. So, bago pa to sa iba, hindi pa to alam ng iba eh. Kaya parang sabihin ko ulit ba? Sabi dito, in that day, sa araw na yaon, prophetic tense, there shall be an altar of the Lord. So may altar nga. Meron din naman kaming altar. In the land of tama. Egypt, and a monument, word for word, monument of the Lord at the borders thereof, it shall be for a sign and for a testimony, patotoo sa Panginoon. Iyan yung ginagawa namin. Pinapatotohanan namin ng Panginoon sa pamamagitan ng imahe. Kasi kung may magtatanong na isang hindi Kristiyano, tatanungin ka, anong itsura ni Kristo? Ano yung sasagot mo? Titignan, ipapakita mo yung tablet, yung pader? Paano niya makikilala ang Panginoon dyan? Hindi siya mapapatotohanan dyan. Hindi pader ang Panginoon, bro. Para iguguhit mo siya, isasalarawan mo siya na ganyan, pader, tablet yan, bro eh. Imahe to, bro. Standing image to. Iyan, hindi yan imahe. Isa lang yan na bato na walang na kahon. Kwadrado lang yan, bro. Yan yan, bro. So meron biblical base niyan, bro. May tatanong ako sa'yo. May tatanong ako sa'yo ito. May papakita ako sa'yo. Sige, bro, sige. Ito, allegedly, ilan sa mga mukha daw ni Kristo. Sige, bro. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, alin dito yung totoong mukha ni Kristo? Actually, yung maiksi yung buhok, hindi iyan yung sinang-ayunan namin. Ang sinang-ayunan namin, bro,
yung ipakita mo ulit, Maiksi pakita mo buhok. ulit, tuturo ko sa'yo. Sige. Ang sinang-ayunan namin dyan bro, yung canonical dyan, ayan yung mga canonical oh, eto. Ayan, magkakamukha yan oh. Maganda. Ang hindi lang canonical yan, hindi canonical yan bro, hindi sa amin yan. Speculation lang yan ng mga tao. Magkakamukha yan, maliban doon sa maiksing buhok. So, ang ibig sabihin pala, yung sa Katoliko, dapat maiksi ang buhok, tama? Hindi sa amin yan bro. Tsaka yung sa time na yan, sa chronology, yung sinasabing mahaba ang buhok hanggang bewang yun. Tema na. Let me just get it straight. So, ang ibig mo sabihin, ang tinatanggap ninyong tama, yung maiksi ang buhok, tama? Mali. Yung maiksi yung buhok na yan, speculation lang yan ng mga tao, hindi yan sa amin. Ang canonical icon namin, yung hanggang balikat yung buhok, pero sa chronology, yung ganung buhok sa time ng mga Hudyo, hindi yun mahaba, masculine yun. Ang mahaba hanggang bewang. Okay. Yun yun bro. Okay. Susunod ko na tanong ganito. Meron kang binasa kanina na ang sabi mo, yung liwanag ng ebanghelyo na larawan ng Diyos, tama? Yes, tama. Okay. Anong talata yun? 2 Corinthians 4 verse 4. Okay. Ikalawang Korinto 4 verse 4. Okay, sige. Ikalawang Korinto 4:4. Babasahin ko to. Ang sabi dito, nabilulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsasampalataya upang sa kanila'y wag sumilang ang kaluwalhatian ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Yun. Diyos. Yan. Ang tanong ko sa iyo rito, yung larawan ba rito na tinutukoy, rebulto o yung larawan ebanghelyo? Iyan yung pinagkopyahan ng rebulto bro. Hindi mismo rebulto yan, kundi yan yung pinopyahan ng rebulto. Pag binasa mo sa verse 6, Hindi, ang tanong ko sa iyo dito, ang nakasulat ba dito, yung larawan ni Kristo na tinutukoy dito, yung rebulto ba o yung ebanghelyo ang tinutukoy na larawan? yung ebanghelyo na larawan ni Kristo na kinopyahan ng rebulto. Yan. So, Okay. hindi rebulto. Tama. Kinopyahan ng rebulto bro, kinopyahan ng rebulto. Pababasahin ko ha. Saan mo mababasa sa ebanghelyo na gumawa ng rebulto? Sige. Isaiah 19:19, 20-21. Letra por letra. Ebanghelyo Paggawa ba ng yan, ano. brother? Yes, nabansagang. Ebanghelyo ba yan? Yes bro, pag sinabing ebanghelyo, mabuting balita. Ano Si ang Prophet ibig Isaiah, sabihin ng ebanghelyo? mabuting balita. Kasi kung yung nasa lumang tipan, Evangelyo. siyang nasa bagong tipan din pala at parehas lang palang ebanghelyo yan, bakit kailangan ng luma at bagong tipan pa? Pasalitain mo bro, pag sinabing ebanghelyo, evangelion yan sa Greek. Pag sinabing ebanghelyo, mabuting balita. Sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Matthew 5:17-19. Naparito ako upang So, ang tuparin. ibig mo bang sabihin, sige, ang ibig mo bang sabihin, yung nakasulat sa lumang tipan, siyang ebanghelyo rin? Yes, katuparan yan. Kunyari ito, Matthew 3:3, sapagkat Yan, siya ay tinutukoy okay, sa yan, pamamagitan ni Prophet Okay, Isaiah. again, susunod na tanong ko sa iyo ganito. Kung si Kristo pala ay bumaba rito sa lupa at nandito na pala yung ebanghelyo, ano pa dahilan bakit bumaba pa siya sa lupa para mangaral ng ebanghelyo kung nandito na rin pala yung ebanghelyo? Kasi siya ang katuparan ng ebanghelyo, bro. Hindi matutupad ang Isaiah 19:19 kung hindi siya magkakatawan tao kasi wala man imahe ang Diyos. Kunyari, yung nagbasa si Jesus Christ sa time nila, so binasa niya kay Prophet Isaiah sa Luke 4 verse 17. Sabi niya, itong talata na ito Tanong sa ko sa sulat iyo, ni... kailan nagsimulang ipangaral ang ebanghelyo? Meron tinatawag na proto-gospel o proto-evangelium. Genesis 3:15, nandun na yon. Genesis pa lang. Pag sinabing ebanghelyo, mabuting balita. Nagkasala pa lang sila Adan at Eva. Meron ng ebanghelyo. Basahin ko ha. Genesis 3:15. Ito yung tinatawag na proto-gospel. Okay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa. Ang binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw dudurog ng kanyang sakong. Patungkol to sa kaligtasan. In parallel dun sa Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, si Kristo yun, Isaiah 9:6. Ipapanganak ang isang bata, tatawaging Almighty. In parallel dun sa Revelation 12 verse 1, whole chapter. Sige bro. Next question. Tanong ko sa iyo, etong ebanghelyo na sinasabi mo, kailan ipinangaral ito? Ipinangaral yan, meron tinatawag na progressive revelation sa Old Testament. Ibig sabihin, nandun na yung pangangaral kay Kristo, shadow pa lang, Hebreo 10 talatang 1. Si Kristo ay pinangaral sa time ng New Testament at ipinapasa hanggang sa panahon natin ngayon. Yung buong Biblia, 2 Timothy 3:15-16 ay magagamit sa pananampalataya kay Kristo tungo sa ikaliligtas, buong Biblia.
Old Testament and New So, Testament. ang si ibig mo Kristo yan. sabihin, so kung noon pa pala ipinapangaral si Kristo at noon pa pala ipinapangaral yung Ebanghelyo, ang tanong ko sa'yo, anong pinangaral ni Kristo? Hindi si Kristo ang nangangaral sa sarili niya, kung hindi yung mga propeta. Mateo 5, talatang 17, letra por letra, babasahin Oo ko. nga, sige na nga. Hindi ako Understood na yun, naparito. sige na. Pero ang tanong ko nga sa'yo ito, kung noon pa pala ipinapangaral yung Ebanghelyo na yan, ang tanong ko sa'yo, anong ipinangaral ni Kristo sa lupa? Kasi hindi naman siya pumunta rito ng pipi siya eh. Ang ipinangaral ni Kristo, Anong ipinapangaral ni Kristo? Sino man ang makakita sa kanya ay makakita sa Ama. Siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. John 14 verse 1 So pumunta verse na siya rito 7. para maging imahe? Ganun ba ibig mo sabihin? Hindi lang yon, siya ang partial na first fruit na ibibigay sa atin ng Diyos sa Revelation 22 verse 1 to 5. Sa kalangitan, makikita natin ang Diyos face to face. Iyon ang buhay na walang hanggan sa John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na yung isang Diyos na tunay at ako na iyong isinugo. In parallel dun sa John 1:18, ipapakilala niya ang kanyang ama na hindi pa nakikita sa kanyang sarili. Hebreo 1 talatang 3, ako ang eksaktong kalarawan ng kanya. Si Kristo ang eksaktong kalarawan ng Ama. Iyan ang gospel, iyan ang larawan ng Diyos, ang gospel sa 2 Corinthians 4:4. So ang larawan ba ng Diyos yung gospel o ang larawan ng Diyos ay yung imahe? Kasi Ayun ang parang gospel. nalilito ka eh. Paulit-ulit Ayun yung ang sinasabi gospel. na Ang yung larawan ng Diyos, pero siya yung sinasabi gospel. mo rin at the same time na Yes, sagutin ko yan bro. Basahin ko yung larawan ng Diyos, yun mismo yung gospel. Ayan, basahin yun ko sa mismo ang pinaniniwalaan ko, hindi yung rebulto. Tama? larawan ng Diyos ang gospel bro. Pasagutin mo ako. Sabi dito, sa kanilang Naniniwala na ako dun, kalagayan. hindi mo na kailangan patunayan, parehas tayo naniniwala dun. Yes. So yan ang pinagkopyahan ng rebulto, yung larawan ni Kristo na gospel. At yan ang pagsamba sa spirito at katotohanan. Ito, basahin ko basahin ko. Sapagkat ang Sige, Diyos basahin ang mo. nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso. Liwanag pagkakilala. Saan? Ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni rebulto? Kristo. Si Wala naman nakalagay na Rebulto, rebulto doon. yes, yun ang pinagkopyahan Wala ng naman rebulto. nakalagay na rebulto doon, brother eh. Yung rebulto, Sa paglaganap ng malawakang tayo kanina ko pa sinasabi, ito yung pinagkopyahan. Walang nakasulat na rebulto Yung mukha doon, ni brother. Kristo. Walang magagawang So, yung rebulto mukha kung ba walang ni mukha si Kristo, Kristo. rebulto? Hindi, makinig ka bro, makinig ka. Ano ba yung mukha ni Kristo? Laman at buto Sagutin mo, bro. o rebulto? Yung laman at buto na mukha ni Kristo, hindi Yun. kami makakagawa ng rebulto Pero kung walang wala mababasang yan. rebulto. Tama Kailangan, meron. Isaiah 19:19, 20-21, may rebulto. Kanina pa. Isaiah 19:19, Rebulto ba ni Kristo 20-21, bro, yun, kanina pa. brother? Rebulto ba ni Kristo yun? Yes, rebulto ng Panginoon. Saan mo mababasa Babasahin ko, rebulto rebulto ni ng Kristo Panginoon. yung nasa Isaiah 19:19? Yung rebulto dyan, rebulto ni Yahweh, Yod He Vav He, sa original Greek. So, hindi ay sa pala original rebulto Hebrew. ni Kristo. Si Kristo nga yung Yahweh. Pag sinabing Yahweh, connected yan dun sa ako nga. Yung ako nga, dun sa Exodus 3, verse 14 to 15, connected yun yung Haya to be, I am. Yun yung sinabi ni Kristo. Sa So, Jude connected. 1:5, si Kristo Sino yung Diyos na nag-connect naglagpas doon? sa kanila sa Ehipto. Kasi diretso, wala akong nababasa yung mga bagay na sinasabi mo connected eh. Connected yan. Kakacheck ko lang, Basahin wala ka? rin ako nakita eh. Babasahin ko sa talatang 5. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kung di si Kristo bilang Panginoon. Ano yung nakasunod sa Isaiah 19:19? Monumento ng Panginoon. Ako ba nag-connect? Magka-connect talaga yan. Monumento ng Panginoon. Rebulto ng Panginoon. Sino ba yung imahe ng Diyos? Yung Ama ba? Si Kristo. Si Kristo ang God manifest into flesh. 1 Timothy 3:16. Ayan na. Binibigay ko na yung verse. Word for word. Ito, may tanong ako sa susunod. Ito, sagutin mo lang ako ng tapat. Kung Sige. kunyari, sige, granting for the sake of argument. Kunyari, without accepting fully, na kunyari pinagawa ng Diyos doon sa Ehipto. Ang tanong ko sa iyo, saan mo mababasa na sa buong mundo pinagagawa yung rebulto na yan? Sa buong mundo yan kasi yung Ehipto, yan ang representative ng hintil dati at yung Egypt, isa sa Saan mo makapangyarihang... mababasa na ang representative ng hintil ay mga Ehipsyo? Ito nakalagay. Babasahin ko. Sige, Babasahin ko Oh. sige. Isaiah 19:19 magkakaroon ng monumento ng Panginoon. Pag pumunta ka ngayon sa Isaiah 56 verse 6, andun na mga hintil sasama dun sa bahay ng Diyos. So sino yung unang na-mention? Sabo ko pa Isaiah, mga Ehipto. Gayon din naman ang mga So pagka taga-ibang lupa. nakabasa ka pala na Ayan. kahit na nasasama doon, ay ibig mo sabihin, ito na kagad? Isaiah yan bro, babasahin ko. Gayon din naman ang mga taga-ibang Papalala ko lupa. lang sa'yo, brother, si Isaiah. Mga hintil yan, taga-ibang lupa, mga hintil.
Bro, ang gospel sa time ni Kristo, pambuong mundo na yan ipapalaganap, Matthew 28:19-20. Gawin yung alagad ko ang So lahat ng hindi mga pala sa bansa. panahon ng Ehipsyo yon, tama? Hindi sa panahon ng Lumang Tipan, tama ba ako? Ang Ehipsyo, hindi oras. Ang Ehipsyo, lugar, hindi sila oras. Hanggang ngayon may Egypt pa, bro. Tama ka, Nag-gets hanggang mo, bro? ngayon may Egypt pa. Yes. Oo. So kung Thank ano ba, nagkaroon man ng rebulto doon sa Egypt yun, tama? Sa Egypt, kung mapapansin mo, nandun, pati Assyria, pag binasa mo sa 25, pati Israel. Basahin ka? Basahin natin. Sabihin mo, binubola kita, bro. Eh. Debate to, bro. Wala tong personalan na. Sige, bro. Makinig ka. Sige lang. At ang Panginoon ay makikilala sa Ehipto. At makikilala ang Ehipto ng Panginoon sa araw na yaon. At sila'y magsisisamba na may hain at mga alay at magsisipanata ng panata sa Panginoon at tutuparin. At sasaktan, ito makinig ka, ang Ehipto nananakit at magpapagaling. At sila'y manunumbalik sa Panginoon. At siya'y magdadalanginan sila ng pagpapagalingan niya sila. At sa araw na yaon, magkakaroon ng langsangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria. At hanggang sa mga taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto at ang mga Ehipto ay sa Assyria at ang Ehipsyo ay magsisisambang kasama ng taga-Assyria. Sa araw na yaon, magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria na pagpapala sa gitna ng lupain. Kasama Assyria, kasama Ehipto, malalakas na bansa yan dati, pati Israel. Ayan na yung church, tatawaging Catholic, bahay dalanginan para sa lahat ng masalalaganap na yun sa buong mundo. Sige, Hindi palalampasin Israel ko yung sinabi mong tatawaging Catholic kahit wala ka namang mababasang gano'n. Meron Palalampasin ko. din. Ang susunod ko na tanong sa'yo ganito. So, ang basa mo dito sa 19:19, sa araw na yaon ay magkakaroon ng isang dambana ng Panginoon. Tapos, dun Tuloy. sa may bandang dulo, itong haligi, ang kinuha mong Yes. translation ay rebulto. Tama ba ako? Sa Hebrew, bro, Matsiba, nakatayong larawan, alaalang bato. Yun yung Matsiba, bro. Image yun. Hindi ako yung nagpili-pili niyan. Hebrew So, talaga ibig yan. sabihin, hindi pwede pala na ala-alang bato lang yan. Tama ba ako? Kailangan talaga larawan yan. Tama ba ako? Paano mo aalalahanin kung hindi larawan kagaya ng nakita mong tablet? Hindi ko maaalala si Cristo dun Hindi sa ka pa tablet. pwedeng bro. umalala ng kahit na na wala larawan. Hindi mo kaya. Hindi ko maaalala yung tablet, bro. Pag pinakita mo sa akin yung tablet, hindi ko maaalala si Cristo kasi Kasi hindi ako naman tablet si naaalala ko Cristo. ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan eh. Hindi ba pwede? Ano itsura niya? Sa kasulatan, ano itsura Hindi. niya? Eto, Na-imagine mo? nakasulat. Oh, hindi laman at buto, nakasulat 'yun, espiritu. 1 Timothy 3:16, yung espiritu manifest in the flesh, nagkatawan Tama tao, ka. nahayag sa laman. Hindi siya nahayag sa Tama espiritu ka. kasi hindi mo makikita. Pero hindi siya nahayag sa bato, tama ba ako? Hindi naman ba to yung original na pinagkopyahan namin? Si Kristo Yun mismo mismo, na buhay. eksakto. Si Kristo na Yun buhay, mismo, pinagawan eksakto, tinutukoy namin ko. ng rebulto. Ang eksaktong Which is yung tinutukoy ko, rebulto. wala kang mababasa na mga apostol na nagpagawa ng rebulto ni Kristo, tama ba ako? Meron, bro, Isaiah 19:19, bro. Yung Isaiah 19:19, Apostol ba yan, ipinapangaral brother? dyan ng mga apostol. Apostol ba 'yan? Makinig ka. Sige, Babasa ko nakikinig. ng sulat ng mga apostol, bro, makinig ka. Makinig ka Sige. dito. 2 Timothy 3:15, mula sa pagkasanggol, sabi ni Apostol Paul, ay nalalaman mo ang banal na kasulatan na makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mula pa ng pagkabata, ibig sabihin, lahat ng Bible sa Old Testament, kasama yun sa ipinapangaral nila tungo sa ikaliligtas sa pananampalataya kay Kristo. Malinaw yan, bro. Tama. Oh, Tama, yun. naniniwala Thank ako you. doon, brother. Saan mo ngayon isisingit doon ng rebulto? Isaiah 19:19, kasama sa tinutukoy ni ano yan? Ni Saint Paul. Ako palagay ko, brother, kasi nagkamali ka lang nakuha ng translation doon. Kasi maraming ibig sabihin yung mismong salita na yun na kinuha Hebrew mo, yung ginamit Matsiba. ko, bro, hindi lang Maraming translation. ibig Take sabihin note, bro. yung salita na yun. At ang isa sa mga Take ibig note. sabihin niyan, tama ka, rebulto. Pero isa rin sa mga Oo, ibig sabihin okay niyan, na. dambana. Tama ba ako? Yung dambana, nasa taas yun, yung tinatawag na misbah. Yun yung Sige, dambana. tuloy mo. Kasama niya doon Tuloy yung mo. rebulto Basahin sa mo yung baba. buong ibig sabihin ng brother. Basahin mo. Di ba basahin ko, bro? Babasahin natin, ha? Sige. Granted, ha? Old Testament, kasama sa pinangaral ng mga apostol. Basahin natin yung buong konteksto. Isaiah Hindi, 19:19. yung Matsiba mismo. Yung Matsiba mismo. Ito, Matsibo. Meron na dito. Tuloy, Ito. basa. Basahin ko, ha? Sige. Memorial stone, standing image, sacred pillar stone, standing image. Eh, ano?
Memorial. Pag sabi memorial, alaala. Tapos standing Tama image. ka. May nabasa ako. Tama bro. ka. Ako Ibulto naniniwala ako ron kasi ang dambana pwede rin Yun. namang memorial stone tama. Yung dambana bro, iba yung translation niya dito. Misba, nasa taas yung dambana. Pag sinabing dambana, lugar sambahan or isang lugar kung saan ka mag-aalay ng sakripisyo. Meron din kami niyan. Yan yung lamesa. At yung krus ni Kristo, naging dambana. Yun, kasi doon pinatagas yung dugo ni Kristo sa krus. 1 Corinthians 1:18. Translation ng Matsiba. Anong Sige, spelling ng brother? Ito, papakita ko na lang sa'yo bro. Sige. Ito, ayun siya. Oh. Medyo malabo. Ayan, Spelling mo sa akin, brother. Makikisuyo na lang ako sa'yo. Spelling mo sa akin. MattstSebah. Matseba. Matseba. Yan. Ano? Strong's Concordance to, biblical. Strong's Concordance. Standing image. Ayan o. Nakasulat to. Ayan na. MattSebah. Stebah. Yan yung Hebrew term niyan. Hindi yan translation. Yan talaga yung Hebrew niya. Ulit ka, brother. MAT. Ito, ulitin ko ha. Ulitin ko ha. Sige. Spelling lang, brother, para makuha ko yung MAH. mismong translation. MattstSebah. So yan bro. I think kailangan mo na mag-Catholic bro kasi nababasa ko talaga. Yun lang yung advice ko. Or mag-aral ka pa bro. Aralin mo pa. Malinaw Ang talaga sabi, bro. Matsiba, Hebrew. Yes. Tama ka naman. Malinaw naman talaga. Ang sabi, refers to a sacred standing stone, pillar, or monument. Yun! Frequently Okay na. mentioned in the Old Testament. Yes. Thank So, you. ang isa pala sa Ano, bro? mga translation nito, brother, ito hindi mo rin maitatanggi. A sacred standing stone pillar or monument. Yes, So, yes, dalawa tama. pala ito. Dalawa ito. Hindi, bro. Ang kinuha mo, isa lang. Hindi ko ano yung isa bro kasi bro, yung Pag sinabing Yung pillar. or, dalawa yan, brother. Kasi pwedeng ang sabihin dyan end. At ang ibig sabihin ng end, ibig sabihin isa lang yan. Pero ang sabi, or, a sacred, standing stone pillar. Or, monument, Yes, frequently monument, bro. used in the Old Testament. meron. Bakit May verse monument talaga. lang ang kinukuha mo? Hindi mo kinukuha yung kabila. Actually, Sa yung dalawang pillar, translation nito, yung ang kinukuha mo Actually, ng monument lang. So, kinukuha mo lang Hindi, sa ayon sa gusto mo. Pag hindi mo gusto, Hindi, bro, hindi mo na hindi. pinapansin. hindi bro, makinig ka bro. Kasi Sangayon din tignan ako mo sa... itsura nito, brother, oh. Pagka tinignan mo nga yung itsura nito, ayan, oh, nakikita mo, oh. Hindi naman Hindi yan, ko ma- hindi naman rebulto yan, eh. Hindi ko maalala ang Panginoon Ayun, dyan bro. By the way, sagutin ko yung Ayan, haligi. oh. Hindi naman na natin pinag-uusapan kung maalala mo yung Panginoon o hindi. Ang pinag-uusapan natin yung mismong translation na nakasulat dito. Ang context Ang dyan, bro. pinapansin mo lang yung monument. Ang context Pero dyan bro, yung sacred bilang alaala stone, sa at saka standing Panginoon. stone na pillar, hindi mo pinapansin. Tama ba? Mali bro. Yung salitang pillar dyan, hindi nangangahulugan na hindi yan imahe kasi alaala yan. Doon sa Genesis 19:26, naging haliging asin yung asawa ni Lot. So, automatically, estatuang asin yun bro. So, nasasalin siya na haligi kasi nga okay. nakatayo. Nakatayo siya, natural, haligi ang ibang translation yan kasi nakapatayo. Yun yung rebulto bro. So, pabor pa rin sa akin kahit pillar yan, wala problema. Kasi hindi naman siya Okay. painting. Rebulto siya eh. Talaga pillar yun. So, Haligi pabor yun. sa'yo kahit pillar. Yes bro. Genesis Pag 19:26. sinabi bang pillar, automatic kagad na mukhang tao. Pwede. Genesis 19:26. Tama Sinali pwede. na haliging Pero asin. ang tanong ko, automatic ba mukhang tao? Mukhang tao yan kasi memorial stone yan ng Panginoon. Pwede yan Kasi hindi di ba ang haligi tao, ng kung hindi, bahay, haligi rin tinatawag. Pero Hindi- hindi yan mukhang tao. Tama ba? hindi yan haligi ng bahay bro. Ang sinabi dyan bro, Oh. bilang, basahin natin yung context sa verse. Kasi may purpose yan, dati mo rin yung purpose niya. Pag binasa mo yung 20, andun yung purpose niya, basahin ko. Sige, basahin mo purpose. Alright, salamat. Ito. At magiging pinakapalatandaan at patotoo sa Panginoon. Papatotohanan yung Panginoon. Si Kristo. Paano natin papatotohanan yung Panginoon? Sa pamamagitan ng haligi. Pagtatawanan tayo dun bro. Ito haligi, patotoo sa Panginoon. Ano si Kristo? Walang itsura? So, ang ibig mo bang sabihin, lahat ng klase ng pagpapatotoo dapat bato? Yun ang ibig mo Hindi. sabihin pagpapatotoo. Kailangan may bato ka pang dala-dala?
Hindi ba to imahe bro? Imahe, hindi ba to? Oh, so ibig kong sabihin, sa pagpapatotoo mo, kailangan pala may imahe ka pandala. Tama ba ako? Yes, kasi yung Bible bro, walang Ito picture. naman ang susunod ko na tanong sa'yo. Pasag- Bakit pasag- wala kang hawak na imahe sa pagpapatotoo mo ngayon? May imahe ako. Ito oh. Oh, nakita mo, nakakapagpatotoo ka pala ng walang imahe. Tama ba ako? Hindi mo mapatotohanan ng itsura ni Kristo sa Kasi ngayon daldal mo lang bro. pinakita yung pagpapatotoo mo eh. Tama Kasi ba? ngayon ibig mo lang sabihin, lahat tinanong. pala ng mga sinabi mo kanina, hindi pagpapatotoo. Tama ba ako? Kasi ngayon mo lang tinanong. Meron ako bro. Hindi, ang tanong ko sa'yo, mula nung nagsimula kanina, nagpapatotoo ka ba o hindi? Pinapatotohanan ko sa pamamagitan ng Bible kasi naniniwala ka dito. Yun. Kailangan ko so, pwede magbasa palang ng Bible. gamitin patotohanan ang Bible. Tama ba? Tama kasi yung Bible bro, hindi siya Yan. kontra sa rebulto ni Kristo kasi nakasulat. Yun. O ngayon, Nakasulat. nagkakaintindihan na tayo. Mm. So ngayon, Utos ng nagkakaintindihan Bible, tayo. utos. Pwede palang gamitin pagpapatotoo ang Bible. Tama ba ako? Kasama yan, yes, dun yan sa sa John 21 verse Ngayon, 24 to tingnan mo, may 26. babasahin ako. So binasa mo ngayon ng Isayas. Ako naman may babasahin. Na kay Isayas din. Sige. Tungkol sa mga rebulto. Ang Okay, sabi okay. ni Isayas, No problem. 42:8, ako ang Panginoon at siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian ay hindi ko bibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Sagutin ko? So, paano ngayon? Ano yung verse Sige. bro? Isaiah 44, ano? 44:8? 42:8. Isaiah 42, Isaiah 42 verse 8, hindi naman matsiba yung tinutukoy dyan. Yung tinutukoy dyan, pakal or pesel. Ibig sabihin ng pesel, yun yung mga maruruming larawan bro. Marumi yun sa paningin ng Diyos. Hindi naman yan matsiba, hindi naman yan alaala ng Panginoon bro. May tanong ako sa'yo. So sabi mo, marumi sa paningin ng Diyos. Yes. Ito susunod kong tanong Ezekiel sa'yo. 8:10. Kapag ka balarawang nasa langit, marumi ba yun? Marumi, pag ang translation sa Hebrew, yung pesel, yung binasa mo bro sa Hebrew pesel yan, hindi yan matsiba. Okay, iba yan. Maraming So variant ang tanong ko ngayon sa'yo, susunod image na sa tanong Hebrew. ko sa'yo. Ito. Okay, uulitin ko lang yung tanong sa'yo. So ibig mo sabihin, kapag ka balarawan na galing sa langit, larawan ng nasa langit, marumi ba yun? Hindi yun marumi kung hindi pesel. Okay? May babasahin ako sa yung verse, hindi yan marumi. Kasi babasahin ko talaga to. Makinig ka dito bro. No? Sa Hebreo 8 talatang 5, sabi dito, ito yung kopyahan ng imahe namin. Prototype din to sa Old Testament. Naglilingkod sila sa anyo. Ito ha, letra por letra. Naglilingkod sila sa anyo o larawan at anino na mga bagay sa kalangitan. Gaya ng naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit na niyang gawin ng tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na gawing iyon ang lahat ng mga bagay ayon sa larawang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Saan? Makalangit na sanktuaryo. Kaya mga anghel, yung imahe namin, mga angels, si Jesus Christ, at yung mga saints na nasa langit. Yung binibigay mo sa... Okay, ganda, ayos. Ang tanong ko sa iyo, Salamat. paano mo nasigurado na yung larawan na ginagamit mo, yun talaga yung larawang nasa taas? Kasi nga, letra por letra, nakita namin si Kristo bago siya umakyat ng langit. Nakita ng church namin, mga Nakita kamiyembro niyo? namin sa first century. Yes, bro. Pati yung mga... Okay. Yes, bro, yes. Nakita yan, bro, ng Catholic Church si Kristo bago siya umakyat ng langit. Nagkatawan tao siya, bro. Nakita namin doon sa John 1:40. Nung nagkatawan tao siya, nakita siya ng tao. At sabi dito, at nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa atin. Ha? Kailan nagsimula ang Katolisismo? Ang essence ng Katolisismo, ang foreshadow niya sa Old Testament pa. Ang katuparan lang, ano to bro, may nagre-report yata. Wala Alright. ka yan. Ayun na, napindot ko na. Okay lang, Alright. mo lang. Ang Katolisismo bro, ang foreshadow niya sa Old Testament pa. Yung pagpili sa Israel, preparation yun sa New Testament. So sa Old Testament, lahat ng mga pangyayari diyan, yan ay anino ng mga bagay na paparating sa New Testament. Yun yung time nung napahayag na si Kristo, nagtayo ng church. Ngayon, yung church na napili sa Old Testament sa Matthew 21 verse 43 ay 43 or 34. Binawi sa mga Hudyo, ibinigay sa bansang nagbibigay bunga dito sa Catholic Church. Tama ka. Saan mo mababasa na yung bansang nagbibigay bunga ay Catholic Church? Basahin natin. Sige. Alam mo ba yung tinatawag na Seeds of the Martyrs? Yung Seeds of the Martyrs, ito, yung tinatawag na mga martyr na sila'y namamatay, sa pagkamatay nila, lumalaganap yung church, nagbubunga.
O, pag binasa natin sa Matthew 21, kukunin sa inyong karya ng Diyos at ibibigay sa bansang nagbibigay bunga nito. Anong sabi ni Kristo dun sa ano? Kaya special mention ang ang Catholic Church eh. Tingnan natin yung proto-gospel. Ang proto-gospel, Genesis 3:15. Tingnan natin ha. Okay. At papagalitin ko ikaw at ang babae, yung diablo, at ang babae at sa iyong binhi. Ito yung binhi yung bunga. At ang kaniyang binhi, so si Jesus Christ, yung pinakaunang binhi, no? Ganun din siya. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. Iyon yung magiging binhi ng babae. Ngayon sa Roma, basahin natin yung Roma ha. Roma 16, talatang 20. Basahin ko ha. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Ayan, sa Roma. Linaw bro. Genesis 3:15. Yung binhi ng babae, dinurog ang ulo ni Satanas, si Kristo. So, kasunod kami, dinurog din namin ang ulo ni Satanas sa Roma. Roma 16, talatang 20. Letra por letra bro. Hindi, ang tinatanong ko sa'yo, brother, di mo naman nabasa yan. Tanong ko sa'yo, saan mo mababasa na yung sinasabi mo kanina, binabanggit mo, Katoliko? Katoliko to, pag binasa mo to sa talatang 23, sa Greek to, Sige, basa mo. Holestes Ecclesia o Universa Ecclesia sa Latin. Babasahin ko sa iyo ha. Hindi naman yun ang pangalan ng Catholic Church, brother. Nalilito ka yata. Ang pangalan ng Catholic Church, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Iyan yung mark ng church Di bro. ba? Mali ba ako? Si Saint Ignatius Mali ba ang ako? sinabi, tumakinig ka bro, mark ng church yan. Si Saint Ignatius bro, ang tignan mo. Ang sabi ni Saint Ignatius, Catholic Church. Kung nasaan si Kristo, nandoon ng Catholic Church. Sa Roma 16, talatang 23. Holestes Ecclesia. Doon sa Latin, Universa Ecclesia. Ano yung Universal Church? Iyon yung dumurog sa ulo ng dragon sa madaling panahon sa mga taga-Roma. Iyon yung binhi ng babae sa Genesis 3:15 in parallel sa Revelation Hindi ako 12 tutol verse dyan, brother. 17. Hindi ako tutol dyan. Ang Salamat. hinahanap ko sa'yo, nasaan doon yung sinasabing Katoliko yung tinutukoy dyan? Basahin ko sa Latin bro. Sige. Ayan o. Universal Church, Ito, babasahin ko Latin Vulgate. Sige, Latin Vulgate. Ayan o. Papakita ko sa screen ha. Ayan bro. Universal Church or Catholic Church, nakasulat Sige. to. Ayan o. Nakita mo? Siyempre, Latin Vulgate yan, brother. Naintindihan mo naman ang Latin Vulgate pag-aari ng Catholic Church. Tama ako? Sa Tama Greek ba ako? bro. Sa Greek bro. Gusto mo? Oo nga. Ako tayo sa Greek. Hindi. Ito nga, ang Latin Vulgate, hindi ba ako nagkakamali na translation ng Catholic Church yan? Actually, hindi lang yan basta translation. Yan yung isa sa pinakaunang Biblia. Isa sa pinakaunang translation, bro. At wala pang protestante noon that time na yun. Wala pa sila. Translation nga ng Catholic Church, tama ba ako? Translation Kami ng lang naman Catholic yung Church, tama kami lang naman yung church on that time. Meron pa bang iba? Wala man iba, bro. O dito na lang tayo sa Marami, bro, sa brother. Greek. Sino? Maraming church, brother. Mga rights yun. Magkakasama pa kami dati. Hindi sila Protestant, bro. Iba ang Protestant. Papakita ko sa'yo, bro. Sige, Greek. Hindi. Sige, tuloy. Greek na lang tayo, bro. Para sabi mo naman dinadaya Sige, kita. hanapin mo dyan yung Catholic Church, sige. Ayan, Holestes Ecclesia. Greek yan, bro. Yan yung Catholic Church. Yeah. Term yung Catholic Church, ang root word niya, Holestes Ecclesia. Ayan, nabasa ko, Greek. Baka sabi mo, Latin pa yan, Tama ha? ka. Ayan, Greek. Hindi, Roma. naniniwala ako sa'yo. Tama Ayan, ka. salamat. Salamat, bro. Oh. Nabasa. Wala akong tutol doon. Talagang nakasulat talaga dyan. Yun talagang nakasulat dyan. Yun, Pero salamat. yun ang hinahanap ko sa'yo. Ayan nga Ang yung Catholic nakasulat Church. doon, ang nakasulat doon, iglesia na lumalaganap. Tama Yun, ba? salamat. Yan kami, bro. Oo. Salamat. Sa Roma so yan, yung sa Roma. iglesia na lumalaganap, yung iglesia na lumalaganap, ang claim doon, general principle, iglesia lumalaganap. Yes, sino ba Tama yung ba? lumaganap na iglesia sa Roma? Sino ba? 1.4 billion, bro. Yung iglesia Roma. na nakasulat sa Biblia, kasi ang nababasa ko sa Biblia, hindi Catholic Church. Ito babasahin ko. Greek na yung binasa ko, bro. Ito Ha? yung Biblia yan. lumalaganap na iglesia eh. Sige. Ito Biblia to babasahin ko sa'yo. Si Pablo, na tinawag na maging apostol, si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. So yung mga tinawag pala ng mga banal na kumakalat na church, ang pangalan, iglesia ng Diyos. Tapos sa Actually- kabilang talata, tinatawag iglesia ni Kristo. Roma Actually, 16:16.
O, tingnan mo, binasa mo ngayon sa Roma. Ako, babasahin ko sa Roma. Ito nakasulat. Okay. Ang nakasulat sa Roma, Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. So, ang nakasulat pala, iglesia ng Diyos, iglesia ni Cristo. Hindi La Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tama ba ako? O baka Sagutin mali? ko bro. Pag sinabi kasing iglesia ni Cristo on that time, ibig sabihin iyan yung iglesia na tinatag ni Cristo. Hindi sinabing ang iglesia na tinatag ni Cristo ay tatawaging iglesia ni Cristo. Actually, nabasa mo nga yung tinatawag ng mga santo eh. Pasok yan sa Santa Katolika Iglesia eh. Dapat mabasa mo yung term na tatawagin. O, wala, mababasa mo. Ang iglesia ay Alam tatawaging mo, may iglesia ng katibayan Diyos. nga ako. Yung mga santo na tinutukoy mo, hindi yan santo ng iglesia ng unang panahon eh. Hindi, dun muna tayo sa pangalan Gusto mo bro. pakita ko Hindi pa natin nare-resolve yung issue bro sa pangalan. Dapat sige. bro, may mabasa ka kung talagang pangalan niyan ang nakalagay, tatawaging iglesia ni Cristo or tatawaging iglesia ng Diyos. Pero ang mababasa ko, Mateo 21, si Cristo mismo ang nagsabi, Mateo 21 talatang 13. Tatawaging iglesia, bahay dalanginan means church para sa lahat. Yun yung magiging pangalan. Yun. Bahay Pangalan yun. dalanginan. Oh, church yun, bahay Oo, dalanginan. tatawaging Church yun. bahay dalanginan. Church, yes, Tama. tama. Tapos, para sa Oo, lahat. Tama ka. Pangalan Tatawaging yan. bahay dalanginan. Para sa lahat, tuloy mo bro, tapusin mo yung talata. Oh, para sa lahat. Tama ka naman. Oh, Catholic yan Para bro. kanino? Para kanino? Para sa lahat. Tama Pero ba? yun yung katawagan. May nakasulat tatawaging na bahay katawagan dalanginan. para sa lahat. Kasi Bahay tinatawag naman dalanginan, talagang church ba yun? Ano ba ibig sabihin ano ba ibig sabihin ng bahay dalanginan? Di ba church? Church nga. Yung para sa lahat, Catholic. So yun yung katawagan, hindi yung Ang iglesia nakasulat ng sa Biblia, iglesia ni iglesia Cristo. ng Diyos. Church of God. Wala nakalagay dun bro, natatawagin bro. Dapat may nakalagay na tatawagin para maging katawagan. Kung hindi, sinasabi lang Hindi ba naman tinawag dyan. ni Pablo? Kasi ito sigurado ko sa iyo, brother. Ang sigurado ko sa iyo, si Pablo tinawag na iglesia ng Diyos. Si Tinawag Pablo siyang tinawag din na sumanib. iglesia ni Cristo. Pero hindi niya tinawag na iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Tama ba? Mali ba ako? Mali ka bro kasi hindi nga yan proper noun. Ang magiging argument lang yan Ano kung na hindi yan proper noun? proper Hindi ba noun. ang proper noun? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Pag Di ba yun ang sinabing proper noun. Yun ang totoong Makinig. pangalan ng Iglesia Katolika eh. Maliban na lang kung tinatanggi mo pangalan ng Iglesia Katolika. Hindi bro, Tinatanggi hindi mo bro. ba? Hindi bro, makinig ka. Okay, good. So Makinig ka bro, nagkakaintindihan makinig tayo. ka muna Ang bro. pangalan ng unang panahon na nakasulat sa Biblia, ang sabi, si Pablo tinatawag na maging apostol si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa sistema sa ating kapatid sa Iglesia ng Diyos. Mali, makinig ka bro. Kasi ito sigurado ko sa iyo, brother, sobrang daming talata sa Biblia na tinatawag na Iglesia ng Diyos yan. Walang Mahigit nakasulat yan na 7, tinatawag. kulang-kulang 10. Si Pablo ang tinatawag dyan na sumanib sa iglesia ng Diyos. Pag sinabing iglesia ng Diyos bro, iglesia na pagmamayari ng Diyos. Ibig mo bang sabihin, sa dinami-dami ng talata sa Biblia na nakasulat Iglesia ng Diyos, mali pala yun at ang tama pala ay isang pirasong talata lang. Hindi ako isang pirasong talata bro. Una sa lahat, Ganun ba ibig mo sabihin? Kasi Makinig ito, ka, bro. ito sigurado ko, brother eh. Makinig ka, bro, para Iglesia makasagot Katolika, ako. Apostolika, Romana, wala akong nabasang ganun sa Biblia. Sa Sa- dami ng iglesyang nakasulat sa Biblia, wala akong nabasang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kahit basahin mo sa Latin Vulgate, wala yan doon, brother. so pwede na ako Wala magsalita yan. bro? Okay lang? Okay lang Sige sa'yo? lang, ito muna ang tanong ko sa iyo, brother. Ang tanong ko sa iyo, Okay. tinatanggi mo ba yung pangalan ng Iglesia Katolika? Sa future na yan ginamit bro. Ang ginamit sa 1st century kay St. Ignatius, Catholic Church. Iyon yung sulat niya. Wala pa yan. Mali ba ang mga apostol para tawaging iglesia ng Diyos ng unang panahon? Hindi mali Mali ba sila? mali lang yung intindi ng Iglesia ni Cristo at ng MCGI. Ang ibig sabihin diyan bro, yung iglesia pagmamay-ari ng Diyos at yung iglesia pagmamay-ari ni Cristo, possessive yun. Pwede mo nga yung Tama pagbaliktarin ng Christ churches. Pwede mong baliktarin yan ng ganun. Walang problema yan. So, Hindi ibig yan sabihin, pangalan na Correct. proper noun. pagka bahay mo, di ba tinatawag na bahay mo yun? Kasi nakasulat yung pangalan mo sa titulo, tama? Pag bahay ko, hindi, mali. Yun. Mali bro, Oo. mali. So, hindi mo tinatawag na bahay mo, yung bahay mo? Iyon ay description na, kunyari, ano ang ulam ni Boy Letra? Ang ulam ko. Ano yung ulam ko? Adobo. Hindi ang ulam ko, ay ang Hindi, ulam kaninong ko. ulam yun? Ang tanong ko sa'yo, Hindi kaninong yun, ulam hindi yun Kaya pangalan. Tama? Hindi yun pangalan. Praise yun, possessive. Kunyari, tatanungin ka Tama ng ka. kapitbahay mo, mahinig ka bro. Oh, Sige, tatanungin yung nakikinig tsinelas mo, ano yung pangalan ng tsinelas mo? Ang isasagot mo ba, ang pangalan ng tsinelas ko ay tsinelas ko. Mali. Ang pangalan ng tsinelas mo, either beach walk, islander, etc. Yan ang pangalan bro. Okay, sige, granting Hindi for the sake of pangalan ng argument. tsinelas ko, Kunyari, pangalan ng tatanggapin tsinelas yan. ko. Tatanggapin ko logic. Redundant Sige, yun. tanggap ko. Ang galing. Ayos. Ang galing. Thank you, Tanggap ko thank yung you. logic mo. Salamat Ang bro, galing. salamat bro, salamat. Ayan. Tanggap ko yung logic mo.
Salamat, Ito ang problema. Yung mismong pangalan na La Santa Iglesia Católica Apostolica, hindi lumitaw yun, maliban na lang ang panahon ni St. Ignatius. Tama ba ako? Sinabi mo nga, tinatawag na mga banal, yun yung santa. Tandaan mo bro, mark ng Oo. church yan. Tama ka. Ang Ngayon, standard, gusto mo tumalon doon sa Santa? Sigurado ka? makinig ka muna bro. Sigurado Ang ka? Bro, Kasi ang maiipit ka dyan. Maniwala ka sa akin. Pag tinalon mo sa mga Santa, maiipit ka dyan. bro, kaya tinawag na santa, feminine ang church kasi asawa ni Kristo. Okay? Okay na. Alright. Brother, 2 Corinthians hindi naman 1:11 to 12. Ano? Yun yung sagot dun, bro. Kaya santa kasi feminine nga yung church. Si Kristo yung asawa, siya yung masculine, siya yung ulo. Naniniwala So na yun ako yung santa. dun. Oh, Pero salamat ang bro. problema nga, hindi nga kasi mapalitaw yung pangalan mismo ng Iglesia Católica Apostolica Romana. Ang pangalan namin bro sa first century, dapat tinid namin first century. Ang pinaka-ancient name namin, Catholic Church, ayon kay Saint Ignatius. Catholic Church Sino lang. nagbigay ng karapatan na palitan yung pangalan? Hindi niya pinalitan, kinote niya yun sa turo ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang aking bahay, itatawaging bahay dalangin ang church para sa lahat Catholic. So, kung kinwote niya pala yung galing kay Kristo, dapat sinabi ni Kristo yung pangalan na Iglesia Católica Apostolica Romana. Tama ba ako? O baka dinagdagan ni St. Ignatius yun? Hindi niya sinabi yung St. Ignatius na Iglesia Católica Apostolica Romana, bro. Ang sinabi ni St. Ignatius, Catholic Church. Kung nasaan si Kristo, nandoon ang Catholic Church. Yung Catholic Church, ibig sabihin, Universal Eto nga yung Church, susunod heaven kong to earth. tanong. Kailan lumitaw yung La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana na pangalan? It doesn't matter, bro. Ang pinatutunayan ko dito, Hindi, Catholic it matters, Church, bro. brother. Kasi wala akong mabasa nun sa Biblia. Marka Ang ng tanong ko church sa'yo, kailan yan. lumitaw yung La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana na pangalan? Hindi yan lumitaw, bro. Hango sa Kasi Biblia ito, yan. tinan mo, kino-quote nila rito kung kailan, no? Hindi, bro. Hango sa Bible yan, bro. Mabasa ka dyan, Hindi, bro. hindi Yan yung tinatanong. tinatawag na... Kung saan hango, ang tanong ko, kailan lumitaw? Kaya nga, bro, hindi yan pinalitaw. Hinango yan. Iba yung lumitaw sa hinango, bro. Pag sinabing hinango, may pinagkopyahan, So, may pwede palang pinagkuhanan. humango na lang tayo ng kahit na ano at mag-imbento na lang tayo ng pangalan, ano? Pwede Hindi pala yan inimbento, yan ang gusto ng Diyos. Babasahin ko sa'yo, ha? Pwede papasalita ako, bro. Pabasa ako, bro. Sige, brother, pasahin mo kung yun ang gusto ng Diyos. Tandaan mo, ang babasahin mo, ha? Na ang gusto ng Diyos ay La Santa Iglesia Apostolica Romana. Diba? Manig Tama ka, ba? bro. Catholic Church, bro. Catholic Church. Huwag mo na lang, huwag mo na lang dagdagan ng sobrang haba, bro. Kasi pag ako nanghingi din ng Hindi mahaba, naman ako kunyari, nagdagdag nun, brother, kunyari, eh. bro, Hindi sa akin MCGI. galing yung pangalan na yan. Kayo, sa inyo galing yan. Pambira ka naman. Hindi, bro, mark ng... Binibigay mo sa akin yung galing sa inyo. Pwede Makinig naman, ka. tatanggapin ko na lang. Akin na lang. Makinig Kung ka, bro. pinapasa mo na sa akin at binamimigay mo na yung pangalan ng Iglesia Katolika, okay lang. Akin na lang. Makinig ka, Tatanggapin ko bro. na lang. Makinig ka, Ayaw mo bro. na ba sa pangalan ng Iglesia nyo? Iyan yung mark ng church. Ibig sabihin, holy. Diba? Iglesia, one holy Catholic Apostolic Church. Ibig sabihin na nasa sandigan ng mga apostol, apostolic tradition. Ang hirap patunayan no kapag ka hindi mababasa. Mark yan, hindi bro, nababasa yan, mark yan. Kaso nga lang ang ginagawa mo bro, gusto mo isang talata lang, kaya kong basahin lahat yan sa talata. Isang iglesia, singular church. Peso 4:4:5, 1. O yung holy, Roma 1, Roma Pwede pa lang ganun, 1:8-9. chap-chapin na lang natin, tapos bumuo Hindi yan tayo ng sinapchap pangalan bro. ng church. Kasi ang sabi ni St. Paul bro, Eh, makinig ka sabi bro, mo sabi galing ni sa St. Paul. hiwa-hiwalay na talata eh. Sa'yo galing yung brother. Pambira Hindi ka. sinabi hiwa-hiwalay, hindi yan Galing eh. magkakahiwalay. Hindi yan magkakahiwalay, babasahin ko bro ah. Oh. Oh, sige. Sabi dito, at kung papaanong sa pagkabata nalalaman mo ang mga banal na kasulatan ay magkakapagturo tungo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Hindi sinabing babasahin mo sa isang talata, bro. Magkakasama yan, Bible yan, hindi yan Tuloy mo yung magkakahiwalay. talata. Bible yan. Tuloy mo yung talata. Tinan mo, maintindihan mo, iba yung binasa mo. Hindi sumasang-ayon sa iyo mismong binasa mo. Wala, Sige, walang tuloy mo yung mabasang basa. di sumasangayon. Ang lahat ng kasulatan, kinasihan Tuloy ng mo yun. Diyos. Yan. O kinasihan naman Ay, ng Diyos yung ginagamit mapapakinabangan din ko. naman. O sa pagtuturo, sa pagsusuway, Mapapakinabangan din pagtutuwid, naman. at Saan pagsasanay magagamit? ng katwiran. Saan magagamit? Tungo sa Saan? ikaliligtas. Yan. Tungo sa ikaliligtas. Tapos, ang sabi, mapapakinabangan sa saan? May enumeration dyan, tatlo yun eh. Sa pagtuturo ng kaligtasan, bro. Ano pa ba? Yan. Pagtuturo, sa pagsansala, Pagtuturo, at saka pagsasanay, sa pagsaway. Yes, tama. Tama. Yun yung ginagawa ko, bro. Lahat. Sa na nasa katwiran upang Ang gusto niyo isang ang tao talata ng lang. Diyos ay lubusan, tinuruan lubos sa lahat ng bagay na mabuti. So, Yes, ang may sabi, tagapagturo. sa pagtuturo, sa pagsansala at saka pagsaway. Hindi sa pagpapangalan ng iglesia, tama ba? Yung pangalan ng iglesia, may kinalaman sa kaligtasan yan, bro. Pwede natin iset other day yan. Pag sinabing Catholic Church, iyan yung pangako ng kaligtasan. Ibig sabihin, Oo nga, kunyari na nga Universal tinatanggap ko. Church. Kunyari, sige. From granted heaven for the to sake of earth. argument. May Kunyari, kaligtasan yan, tinatanggap bro. ko. Okay, sige, kunyari nga tinatanggap ko. Sige, granting for the sake of argument. Ito nga ang problema. Kung meron kang nababasa, kunyari lang, sige, granting for the sake of argument, sige, merong Catholic Church nung unang panahon. Pero hindi La Santa Iglesia Católica
ang pangalan nung unang panahon. Tama ba? O mali ako? Ang pangalan noong unang panahon, bro, Catholic Church, Isaiah 66 verse 1. Tama ka. Matthew 21 verse 3. Tama ka, naniniwala Makinig nga ka, ako. bro. Sige, kunyari, granted. Naniniwala ka, bro. Pero ito Thank nga ang you. problema. Hindi nga kasi mabasa yung pangalan ng church ngayon. Binasa ko Kasi na, bro. hindi na Catholic Church ang pangalan ng church ngayon. Ang pangalan niya, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Maliban na Mark. lang, ayaw mo nung pangalan na yun. Tama ba? Mali, O bro. ayaw mo yun? Mali, bro, mali. Hindi ko yan ayaw kasi yan yung mark ng Okay. church. Kaya Roma kasi Okay, Latin good. right. Ayos. So, ang Latin tinatagad right. mo, ano ba talaga? Teka muna. Kasi dalawa ang Mag- nakikita ko eh. Magpapaliwanag Dalawa nakikita ako. ko. Paraan mo na, sandali. Oh, Mabilisan sige, to, mabilisan to. sige lang, bro. Sige lang. So, dalawa nakikita ko. Isang, ang sabi mo, Catholic Church nakasulat sa Bible. Okay, bro. Pero, merong nag-e-exist ngayon sa panahon natin ngayon. Ang pangalan, La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Hindi parehas ng pangalan yun eh. Hindi parehas eh. Kasi, itong isa, sabi mo, Catholic Church, okay, sige, kunyari nasa Bible. Pero yung isa, wala talagang makagilap na pangalan. Saan galing yun? Saan Meron, galing bro. yun? Kasi iyan yung tinatawag na Roma. Di ba nabasa ko kanina sa'yo yung Roma? Yun yung nagbunga na kinuha sa mga hintil. Pinagbunga nila. Ang pagbubunga dun sa Genesis 3:15, tatapakan yung ulo ng ahas. Yun yung ginawa ng nasa Roma. Tinawag din silang banal. Roma 1:8, Santa. Oh, Iglesia, tinawag sila. Universal Church. Inaantay kong basahin yung pangalan mismo ng Iglesia Katolika Apostolica. Binigay ko na, bro, Catholic Church, Universal Church sa Latin Vulgate at sa Greek. Binigay ko na Hindi kanina naman pa, tayo bro. nagdududa, brother. Meron naman talaga nun. Pero yung Iyan actual yung name ng ancient church term. ngayon, Iyan sa yung panahon pinakaunang natin name ngayon, namin, iba yun bro. Sa pangalan nung una. Which is yan yung pinakaunang pangalan namin kay St. Ignatius yan, bro. Anong sino nagpalit ng pangalan? Hindi niya pinalitan. Kinuha niya sa Biblia yan. Tinugtungan lang. Mali. Iyan yung mark Ano? ng church. O kunyari, sa Brother, Roma. huwag tayo magmaang-maangan. Alam natin parehas na magkaiba yung Catholic Church at saka La Santa Iglesia Católica Apostolica Romana. Sobrang haba nitong isa, sobrang ikli nung isa. Huwag tayo magmaang-maangan. Hindi yan magkaiba, bro. Babasahin ko sa iyo, Sa Roma, sa lahat ng inyong nasa Roma, lahat Katolik, na mga inibig ng Diyos, mga tinawag na banal. Iyon yung La Santa. Tinawag na banal. Ang linaw, bro. Sa lahat ng inyong nasa Roma, tinawag na banal. Saints, tas Catholic. Church. Ano pa bang ano dyan, bro? Kahit nga sa Roma 16:16, sa Latin yan, Omni Ecclesia Christi. Catholic Church pa rin eh. Catholic Church in Rome. Hindi nakasulat eh. Alam mo naman ko. Kaya, Catholic Church in Rome. Omni. Omni Ecclesia Christi, bro. Ayan, binibigay Iglesia ko na. Christi. Tama ka. Iglesia ni Cristo, di ba? May Omni doon. Catholic yun. Talaga si brother nakakatuwa. Nakakatuwa si brother. By the way, bro, salamat sa pag bro. Na-appreciate ko na bro, na pinakyat mo ako at nabigyan mo kami ng pagkakataon na na maglinaw sa platform mo. Salamat, bro, ha. Na-appreciate kita, brother. Ba, may mga salamat. tanong ka pa, mapagsimbihan kita. Hindi, bro, okay na ako doon, bro, at sana hindi ito maging simula ng pagiging magkaaway. Gusto namin kayo maging kaibigan, bro. Gusto lang naman namin ipakita yung side namin. Good sa akin yan, Diba? brother. Alam mo, nag-e-enjoy ako sa mga ganitong kwentuhan. Diretso nag-e-enjoy ako. Salamat, Walang bro, halos samaan ng loob, tapos sport lang, maligaya lang. Bababa ka na ba? Busy ka yata. Kasi bro, 9% na lang ako, may problema yung charger ko. By the way, bro, pwede ko ba makuha yung record if di ko makakagilap yung record sa mga kaibigan ko? As a souvenir lang kasi may YouTube channel ako, bro, eh. Ano na siya, nasa 10,000 subscriber. At least makita ka rin nila doon, makamusta ka nila doon. So salamat, bro, ha. So sana Sa YouTube yan? maka-akit. Yes, bro, nasa YouTube yung channel ko, 10,000 na rin yung subscriber. Kaya hindi na rin, not bad na rin na pinakyat mo ako. By the way, bro, salamat, ha. Sara, wag mo bigay. Hindi, tignan ko. Sige, titignan ko. Bababa ako, bro. Tas if di ko makuha yung bro, yung record sa mga kaibigan ko, send mo lang yung link ng live, ako nang bahala. Kasi pagpunta mo sa TikTok, share ng live link, i-PM mo lang sa akin. No. Sige, message mo ako, brother. Salamat, bro. Hanggang sa muling pag-uusap, Brad. Masaya ang kausap, Thank bro. you, Masaya ang brother. kausap. Good Magalang ka. Salamat. Saludo ko sa'yo, bro. Maligaya. Salamat, brother. Good night. Tuwa naman ako dun.